Kung ang Panginoong Isus naging Son of God and He is God as well, so ibig sabihin, Diyos rin ba si Pastor Kibuloy? Noon, ginawa tayong Diyos ni Satanas. Ginagawa natin ang sarili nating kalooban. Sinusunod natin ang sarili nating Ano daw? Ang tanong sa kaniyang kasama, Diyos ba si Pastor Apollo Kibuloy? Ang sagot niya, noon, ginawa tayo na Diyos ni Satanas. Nako, delikado yon. Yun ang kaniyang sagot, ha? Yeah, ito, malinaw na tanong. Sa YouTube live stream natin ngayon, from General Martin, kung ang Panginoong Isus naging Son of God and He is God as well, so ibig sabihin, Diyos rin ba si Pastor Kibuloy? Noon, ginawa tayong Diyos ni Satanas. Ginagawa natin ang sarili nating kalooban. Noon, ginawa tayong Diyos ni Satanas. Oh, yun ang sabi niya. Sunod natin ang sarili nating kalooban. Ngayon, siya na ang Diyos natin. Yung pinaniwalaan natin at sinusunod natin ang kanyang mga sinabi. Siya ang Diyos natin. Ngayon, sapagkat ako'y representative ng aking... Yun, representative. Kaya alala niyo yung pag-replay natin kay Arlene Stone na maraming mga kaanib pala nitong Pastor Aboloy na naniniwalang Diyos talaga. At naniniwalang di mamamatay. Sa issue pa lang noong year 200 at 2000, meron na mga binibinta na mga ari-arian at ibinigay kay Pastor Apollo Kibuloy sa akalang bababa na ang Kristo. Ayon kay Arlene, si Kibuloy pala ang bumaba galing sa helicopter. Ama na narito sa lupa. Pag sinunod ninyo ako, ang sinusunod ninyo, yung nagsasalita sa loob ko. Sapagkat ang Ama at ang Anak ay isa. Ayun, sino kaya ang nasa loob niya? Kayo na lang ang huhusga. Paano kung siya'y ginawang Diyos noon ni Satanas? Paano dapat siya sambahin? Ito na may isang tanong. Ibig po bang sabihin ay kailangan na ring sambahin si Pastor Kibuloy sapagkat sinasabi niyang siya at ang Ama ay iisa? Ang pagsamba sa akin ay ang paniniwala sa sinasabi ko. Pag sinabi ko magsisi ka, Ayan. Ang pagsamba sa kanya, yung pagsunod sa kaniyang sinasabi. Yun ang paraan sa pagsamba niya. How about yung testimony ng isang witness? Mabigat yon. Noong July 2013, 16 years old na ako nito, na-promote kami bilang close-in pastoral. Sa puntong ito, nilipat kaming magkapatid sa isang dorm sa loob ng KJC Davao Compound. Pagtungtong ko ng 17 years old, mas naging masela na ang pinapagawa nila. Tanda ko pa, September 1, 2014, kasi kakatapos lang ng tribute program ng KGC, tutulog na sana ako. Pero sabi ng isang kasamang pastoral worker, magpunta daw ako sa dining area ng Bible School dahil pinapatawag daw ako ni Jacqueline Roy. Pagpunta ko doon, andun nga si Jacqueline Roy, pero walang ibang tao sa dining area. Madilim at tahimik na kasi 10 oras na ng gabi. Tulog na yung ibang mga kasamahan namin. Kinausap ako ni Miss Roy. Ang sabi niya sa akin, Amanda, connection mo ito sa amahan. Privilege na mapabilang sa pastoral, isang tipay mo ang sarili mo. Sabi niya, parte daw ng trabaho ng Ministry of the Pastorals na imasahe si Kibuloy. Sabi niya, special privilege daw ito dahil hindi naman daw lahat nahawakan at nakakalapit sa anak ng Diyos. Sabi niya pa, wag ko daw pagdadahan ang anuman ng mangyayari sa loob ng kwarto kasama si Kibuloy. Basta ibigay ko lang daw ang sarili ko, maghanda daw ako, maligo, mag-toothbrush. Sinabihan pa ako mag-blow dry ng buhok. Litong-lito ako noon, pero sumunod na lang ako. Sabi ni Jacqueline Roy, kunin ko daw yung isang pajama ko at binigay ko sa kanya kasi aamuyin daw niya. Ginawa ko naman. Pagkabigay ko ng pajama ko, inamoy niya at biglang sabi, ipapahiram na lang daw niya ang pajama niya. Bumalik ako sa kwarto ko at siya naman kinuha niya yung pajama niya. Bago ako maligo, pumunta si Jacqueline Roy sa kwarto ko at binigyan ako ng isang t-shirt na may
botones at pajama pants. Isang bote ng shampoo na Palmolive Violet at lotion na pabango na Bath and Body Works brand, ang specific scent ng Enchanted, na paborito daw ni Kibuloy. Hindi ko po talaga makakalimutan ng mga yan. Maligo na daw ako at magkuskus ng maayos. Hinihintay daw ako ni Jacqueline Roy sa kwarto ni Kibuloy. Pagkatapos kong maligo at mag-blow dry, pumunta ako sa kwarto ni Kibuloy sa Bible School building. Yung kwarto na yon may 2 pinto. Yung unang pinto bukas na. Kaya pumasok ako doon. Yung isang pinto papunta sa main room ni Kibuloy. Pagkatok ko, sa pangalawang pinto, pinagbuksan ako ni Jacqueline Roy. Pinakay niya ako sa may kama ni Kibuloy. Nakita kong natutulog at naghihilig pa. Nung una, pinaupo muna ako ni Jacqueline Roy sa kama, malapit sa paa ni Kibuloy. Natulog pa rin noon. Pinakita ni Jacqueline kung paano daw imamasahe si Kibuloy. Sabi niya unahin ko daw sa paa. Nakinig lang ako habang dinademo niya. Tapos sabi na lang ni Jacqueline, hintayin ko na lang daw na sabihin ni Kibuloy kung anong sunod na gagawin. Sabi niya hanggat walang sinasabi si Kibuloy na pwede na akong umalis, hindi ako dapat lumabas ng kwarto. Matapos siyang magbilin, lumabas na siya ng kwarto. Pagkaalis ni Jacqueline, sinimulan ko na yung pagmamasahe hanggang sa namasahe ko na ang paa at likod niya. Inaantok na ako that time kasi halos 1 a.m. to 2 a.m. na po siya. Gising na si Kibuloy nito tapos sinabihan niya ako na umupo daw sa gitna ng kama. Sumunod lang ako sa instruction, umupo ako na naka-cross legs. Nang itutuloy ko na dapat ang pagmamasahe, tumayo siya at umupo sa harap ko. Sinimulan niyang tanggalin ang botones ng t-shirt ko hanggang sa tuluyan niya tinanggal ang buong t-shirt ko. Sabi niya, tumalikod daw ako. Sumunod lang ako doon at tinanggal niya ang aking bra. Pagkatapos hinawakan niyang balikat ko at inila mahiga sa kama. Nung nakahiga na ako, kung may babaw sa akin si Kibuloy tapos kahit pareho pa kaming nakapajama nun, kinikis-kis niya ang ari niya sa akin. Sinimulan niyang halikan ng leg ko, nanigas na ako ng gusto. Gusto kong sumigaw ng tulong at tanungin kung ano ang ginagawa niya. Pero naalala ko na bawal akong mag-question. Paumanhin po, Madam Chair, kung masalan ito, halo po ito sa aking sinumpaang salaysay. Nung tinigasan na siya, sinimulan niyang tanggalin ang pajama at pants at underwear ko. Sinipsip niya ang dibdib ko, tinanggal din niya ang pajama pants at brief niya na nanginginig na ang katawan ko sa takot. At nakatitig lang ako sa kisame. Pinipigilan ko na lang ang mga luha ko dahil sobra akong nagulat at walang magawa. Pagkatapos ay tuluyan na akong pinagsamantala ni Apollo Kibuloy nung siya ay natapos na. Pumunta siya sa CR. Tulala pa rin ako, nakatitig lang sa kisame. At dito nagsimula na akong umiyak. First time ko kasi ito. Ang dami kong tanong pero inisip ko na lang para makampante na baka ito ang kalooban ng Ama sa buhay ko. Pagkabalik ni Kibuloy, galing CR, inutusan niya akong magdamit na ulit. Uupo ako sa sulok ng kama at patuloy ang pag-iyak ko. Tapos tinawag ko ni Kibuloy. Sabi niya, Amanda, humiga ka dito sa tabi ko at matulog ka na. Natulog ako nakatalikod sa kanya pero niyakap niya ako at humawak pa sa bibig ko. Pagdating ng alas 6 o alas 7, pinabalik na ako sa kwarto ko. Sinabihan niya pa ako, mamaya paggising mo ng maaga, huwag kang lalabas sa main na pinto. Doon ka sa likod sa garden. Tumango lang ako at sinabi, opo. Nais ko lang bigyan din na minor pa ako noong nangyari ang mga ito.
Mula noon ay inobserbahan ko na ang mga miyembro ng close-in pastorals. May isang pastoral lagi na maliligo, magbibihis at gagamit ng kaparehong shampoo at body wash na ginagamit ko. Tulad rin sa naranasan ko, babalik ko ang pastoral mga alas 6 o alas 7 ng umaga. Mula noon, gusto ko na talagang umuwi sa amin. Hindi ko naintindihan ang KJC ministry. Noong 2016, may isa sa open field sa loob ng compound ni Kibuloy. Habang nangangaral siya, hiniram ko ang telepono ng isa ko pang kasamahan at tinawagan ko ang nanay ko na saktong nasa airport noon. Napaiyak ako habang nagmamakaawa sa nanay ko na balikan ako sa compound. O ba'y paraan na pagsamba? Tuloy natin. Sisi ka, alisin mo serpent seed, inalis mo, sumunod tayo sa kalooban ng Ama. Mula ngayon, siya na lang ating sundin at ang kanyang mga utos isulat sa ating puso at sa ating isip at mamuhay tayo na iisa sa kanya. Yan ang pagsamba sa akin. Yan daw ang pagsamba kay Pastor Apollo Kibuloy. Kung maalala ninyo, siya ang may-ari sa buong sanlibutan, siya ang may-ari sa universe, siya ang may-ari sa kaluluwa. Pero ngayon na siya nagtatago, paliit ang mundo na kaniyang tinitirhan, na kiniklaim niyang pinag-aari niya. Bakit ko kayo didebatiin ako na ngayong katotohanan? Ako ang daan at ang buhay. Pag di kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta sa langit. Anong didebate ko sa inyo? Ha? Paano niyo ako didebatihin yan? I am the way. Pag hindi kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta ng langit. Kahit ano pang gawin ninyong pagtatampisaw dyan. Paano ko kayo didebatihin yan na ako ang may-ari ng kaluluwa niyo? Ako ang may-ari ng sanlibutan ngayon. Siya ang may-ari sa sanlibutan, siya ang may-ari sa kaluluwa. Yon ang sabi ni Pastor Apollo Kibuloy. At lahat ng kaluluwa'y dapat dadaan sa kanya dahil nangangailangan ng kanyang lagda bago makapasok sa langit. Ang tanong, asan na ba si Pastor Apollo Kibuloy? Ang daming nakapinding na kaluluwa kung ganon. Dahil di siya nakita, sino ang lalagda kapalit sa kanya? Yun bang administrator niya? Ha? Kaya mga kapatid, mag-ingat. Dahil ang pagkadaya ay pwedeng maranasan sa iba't ibang paraan. Pero nanganganib tayo pag madaya tayo sa mga bulaang mga ngaral sa ating panahon na wala namang sariling Biblia, bumibili lang ng Biblia, nakibasa lang ng Biblia, at nagtatag na ng kanilang sariling sikta. No? At ano ang babala sa sulat ni San Pedro sa ikalawang Pedro kapitulo 2 versikulo 1 hanggang 3. Ito ang sabi ni San Pedro, mga kapatid. Noong una, may mga huwad na propetang lumitaw sa Israel. Gayon din naman, may darating sa gitna ninyo na mga huwad na guro. Lihim silang magtuturo ng mga maling aral na ang dulot ay kapahamakan. Pati ang Panginoon, pati ang Panginoong tumubo sa kanila ay kanilang itinakwil. Kaya magtatagal at sila'y mapapahamak at marami silang mahihikayat na sumunod sa kanilang kahalayan. At dahil dito, pati ang daan ng katotohanan ay malalapastangan sa kanilang kasakiman. Lilinlangin nila kayo sa pamamagitan ng kanilang aral. Nakathang isip lamang, matagal nang nakahanda ang hatol sa kanila at ang pupuksa sa kanila
ay hindi natutulog. See? Almost Bakit mo 2,000. kayo didibatiin ako na nga yung katotohanan? Ako ang daan at ang buhay. Pag di kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta sa langit. Anong didibati ko sa inyo? Ha? Paano niyo ako didibatihin yan? I am the way. Oh, yan. Pinalitan na niya ang ating Panginoong Hesukristo na nagsabing, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Si Pastor Kibuloy, siya daw ang daan, ang katotohanan, at daming nahikayat niya. Kaya ito'y isang babala din sa lahat ng mga kapatid dating Katoliko na huwag kalimutan talaga ang pagturo ng katisismo sa loob ng bahay, sa ating tahanan. Dahil pag busy tayo sa mga trabaho at di na tayo makabigay ng katisismo, delikado na madali tayong, lalo na yung mga membro ng pamilya, madala sa mga nagsisilatawang mga bulaang mga ngaral. Ang ating Panginoon Jesucristo, San Mateo Kapitulo 24, sabi niya, versikulo 4, tuloy natin 5, 11 at 24, sabi ng ating Panginoon Jesucristo. At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, mag-iingat kayo at huwag kayong mailigaw ninuman, sapagkat marami ang magsisipareto sa aking pangalan na mangagsasabi, ako ang Kristo, at ililigaw ang marami. At magsisibangon ang maraming bulaang propeta at kanilang ililigaw ang marami, sapagkat may nagsisilitaw na mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta at mga papakita ng dakilang tanda at mga kababalaghan. Ano pat ililigaw kung maari pati na ng mga herang. So, matagal na yan nababala sa ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid. Oh. Kaya daming mga lumitaw na sekta sa ating panahon. May Islam na tatag ni Muhammad. May Church of Christ na tatag ni Alexander Campbell. May Iglesia ni Cristo na tatag ni Felix Manalo. May Seventh-day Adventist na tatag ni Ellen Goldwhite. Pumasok ang iba't ibang relihiyon na tatag ng tao. May Jehovah's Witnesses na tatag lamang ni Charles T. Russell. At although yung kanilang doktrina kahit walang sariling Biblia, sola scriptura, Bible alone. No. Kaya ginamit natin yung iba't ibang salin na Biblia, mga kapatid, para pagbigyan yung hinahanap nila mabasa ba sa Biblia. Ang problema, pag may mabasa tayo, yan, sisigaw nila, abay, daya yan. Pero alam niyo ba, gamitin natin ang Biblia na, eto, a paraphrase, Protestant edition. Alam niyo anong mabasa sa Romans chapter 11, verse 12 sa paraphrase on the New Testament, Richard Baxter. Gusto kasi nila letra por letra. Ito mabasa, oh. If the Gentiles have been so great gainers by occasion of the sin and fall of the Jews, how much more when they shall become Christians will they add to the glory and greatness of the Catholic Christian Church. So, merong mabasa para sa naghanap na letra por letra, dahil gusto sila letra por letra. Lalo na yung mga balik Islam sa debate, yun ang kanilang paulit-ulit. Saan mabasa na ang Katoliko sa Biblia ay Kristiyano? Gamitin niyo itong, dahil letra por letra hanap nila, gamitin niyo itong paraphrase on the New Testament sa Roma Kapitulo
11:12. Yan, letra por letra mabasa yan na greatness of the Catholic Christian Church. So, ginamit natin yan, mga kapatid, dahil Protestant na salin yan. Di ibig sabihin na ang lahat ng mga nakasulat sa salin yan ay totoo. Pero ginamit lang natin yan dahil kahit pala Protestant na scholar ay nagsabi ng katotohanan na batay sa kasaysayan kung sino talaga ang tunay na simbahang tatag ng ating Panginoon Jesucristo at hindi tatag lamang ng tao. Tulad sa siktang itinatag ni Pastor Apollo Kibuloy. Bakit? Halimbawa, kung tingnan natin ang referensya na ang pamagat Young Students Encyclopedia, Volume 17, page 261. Ito mabasa natin. Roman Catholicism. The largest of the Christian denomination is the Roman Catholic Church. As an institution, it has existed since the first century Anno Domini. Yung EDA, dahil mayroong isang mangangaral sa sulpot na sikta na yung ED umano, after death, mali. Hindi yan after death. Ang ED po ay sa Latin yan, Anno Domini, Year of the Lord. Yan. Dagdagan pa natin ng referensya versus diferensyang paniniwala. Sa Comstone's Encyclopedia and Fact Index, Volume 20, page 2024, Roman Catholic Church for the first 1,000 years after the death of Jesus Christ, all Christians were members of one religion, Christianity. There were no separate sects or branches of Christianity as there are today. The word Catholic means universal. And for those first 1,000 years, all Christians were members of the Catholic Church. See? Ayun naman ang katotohanan. Dahil, tanungin niyo itong mga nagsusulputang sikta ngayon. Tanungin niyo. Kung kayo talaga ang may tinatawag na unbroken line of succession. Sige nga, sa taong 200 Anno Domini, sino ang ituro ninyong kasama? Wala. Dahil di pa sila nag-exist noon. Di nga pa na-compile ang Biblia sa taong yon, taong 300, taong 400, kundi taong 300 mga kapatid. At wala pang chapters and verses ang Biblia na inati nila ni Cardinal Hugo de Santo Caro. Kaya dapat palaliman natin ang ating pananampalataya. So ayan po mga peers, sanay kapupulatan po natin ito ng aral. At kung nagustuhan niyo po ito, please like and share, ibahagi po natin sa mga kakilala po natin. And please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Pro Deo et Ecclesia. Sa Diyos po ang lahat ng kapurian. Hello mga kapatid, follow and subscribe Mr. Curious Catholic. Marami tayong matutunan, mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan na magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless. Hello mga kapatid, inanyayahan namin kayo, huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dance Oberio, Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaatake ng ating mga kapatid sa iba. Yung pananampalataya, and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church, but proselytizing the good numbers of the Catholic. At sa pamamagitan sa pagsulotin niyo nitong Mr. Curious Catholic, Facebook page and YouTube channel, dami ninyong matutunan. Isabuhay natin ang ating matutunan. Pro Deo et Ecclesia.